Ano kaya mangyayari kapag natutunan mo putulin ang kontrol ng ibang tao sa emosyon mo? Paano kung buong buhay mo, maling version ng sarili mo ang sinusubukan mong kontrolin? Karamihan ng tao, buong buhay nila, sinusubukan nilang kontrolin ang emosyon nila. Pero ito ang problema, maling level ang inaayos nila. Lahat sila, reaction ang inaayos. Kapag galit sila, pinapakalma nila ang galit. Kapag takot sila, pilit nilang tinataboy ang takot. Kapag na-trigger sila, sinusubukan lang nilang i-manage ang trigger. Pero ito ang katotohanan, hindi ang reaction ang totoong problema. Ang problema, yung sistema sa ilalim, yung internal wiring na gumagawa ng mga reaction na yan. Isipin mo parang factory. Kung ang factory ay laging gumagawa ng sirang produkto, pwede mong bantayan yung dulo ng assembly line at itapon lahat ng depekto. Busy ka buong araw pero tuloy pa rin ang problema. Patuloy pa rin may sirang lalabas. Walang totoong nagbago. Pero paano kung pumasok ka mismo sa loob at inayos mo ang makina? Inayos mo ang source. Ngayon, wala nang sirang produkto. Ganito gumagana ang malalim na psychological mastery. Hindi mo lang minamanage ang lumalabas. Inaayos mo mismo ang sistema. At kapag na-rebuild mo na ang emotional system mo mula sa loob, may malaking pagbabago. Hindi ka na basta-basta naaabot ng ibang tao. Hindi dahil nagpapanggap kang malakas. Hindi dahil fake ang confidence mo. Kundi dahil structurally unreachable ka na. May isang bagay na bihirang maintindihan ng karamihan. Ang totoong hindi madaling basahin, hindi madaling i-trigger, at hindi predictable, siya ang may tunay na power. Kapag kontrolado mo ang emotional dynamics, kontrolado mo ang resulta. At para mangyari yun, kailangan hindi madaling mapasok ang inner world mo. Hindi ito pagiging malamig lang. Kasi kahit cold ka, pwede ka pa rin basahin. Kapag may patterns ka, pwede kang ma-exploit. Ang goal ay mas malalim pa, maging unpredictable, maging untouchable, maging mahirap galawin. Sa mga susunod na aral, matututunan mo ang mga psychological upgrades na kayang baguhin kung paano ka gumagana sa pressure. Hindi ito motivation, hindi ito simpleng positive thinking. Ito ay pagbabago sa mismong architecture ng isip mo. Kapag naintindihan mo kung bakit ito gumagana, ma-apply mo ito kahit saan. Kaya i-comment mo ngayon sa comment section, ako ang architect ng buhay ko. Number 1, emotional trigger decoupling. Bago mo makontrol ang mundo sa paligid mo, kailangan mo munang kontrolin ang mundo sa loob mo. Ganito gumagana ang karamihan ngayon. May nangyari, may bastos na sinabi, may disrespect, instant, may galit, hiya, takot, sakit, tapos react agad. Salita, boses, silos, emosyon, reaksyon, masyadong mabilis. Kaya akala ng tao natural lang. Akala nila ganito lang talaga ako, pero hindi permanent yan. Habit lang yan. Ang habit pwedeng baguhin. Ang trigger coupling ay pagputol sa automatic chain na nangyayari sa labas at reaction mo sa loob. Gumagawa ka ng gap, isang dead zone, isang pause sa pagitan ng event at response. At sa gap na yun, nandun ang power mo. Halimbawa, may nagsabi ng masakit, imbis na automatic kang mapikon, pwede ka muna mag-pause. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talagang nangyayari dito? Hindi ano ang nararamdaman ko. Literal lang, ano ang totoong nangyari. Yung tanong na yan, lumilikha ng gap. At ang gap na yan, iyan ang control mo. Habang ginagawa mo ito palagi, mas bumabagal ang automatic reactions mo, mas lumalawak ang pause mo. At napapansin ng tao, sinusubukan ka nila, walang epekto. Pinoprovoke ka nila, walang lever. At kapag wala silang lever, wala silang control. Kaya i-comment mo sa comment section, kontrolado ko ang pag-pause ko. At number 2, psychological ownership, shift. Karamihan ng tao nasasaktan dahil pakaramdam nila lahat ay personal. May nang insulto, pinapakita nila inaatake sila. May nang provoke, pakiramdam nila rejection agad. May disrespect, pakiramdam nila nabawasan ng halaga nila. Kaya ito ang pinakamahinang posisyon. Kasi kapag inisip mo, ginawa ito sa akin, nasa loob ka ng trap. Emotional ka nag-expose, madali kang tamaan. Ang bagong shift, hindi mo titignan ng sitwasyon bilang biktima o bilang target. Titignan mo ito bilang observer. Kapag may nang insulto sa'yo, imbis na bakit niya ako inatake, ang tanong mo, anong ipinapakita ng ugali niya tungkol sa kanya? Biglang nagbabago ang power. Hindi ka na emotional participant, observer ka na. At kapag nag-observe ka, mas malinaw kang mag-iisip, mas mahirap kang kontrolin, mas nakikita mo ang trap. Parang fox na nakadetect ng patibo bago pa mahuli. Kapag umatras ka emotionally, nakikita mo ang behavior ng tao nang hindi mo inaangkin bilang personal attack. At doon bumababa ang epekto nila sa'yo. Hindi ka na basta nasaktan, hindi ka na agad natitinan.
Dahil naiintindihan mo, ang kilos nila ay refleksyon nila, hindi lang halaga mo. Ito ang tunay na power. Hindi mo kailangan kontrolin lahat ng tao. Kailangan mo lang kontrolin kung paano mo binibigyan ng kahulugan ang kilos nila. Kapag ikaw ang may hawak ng meaning, ikaw ang may hawak ng power. Tignan mo ang salita nila, parang scientist na tumitingin sa specimen sa microscope. Curious, detach, kalma. Kapag may insulto, hindi mo agad iniisip. Hindi mo agad iisipin, inaatake nila ako. Sa halip, sinusubukan niya magpakita ng dominance gamit ang galit. Kapag bastos sila, sinusubukan niyang ibaba ang posisyon ko sa interaksyon na ito. Kapag galit sila, may emotional instability sa kabilang side. Kapag lumipat ka mula sa pagiging emotional involved papunta sa pagiging observer, may malaking pagbabago. Bumababa ang emotional charge. Kasi ang bigat ng sitwasyon nasa loob lang ng experience. Kapag nasa labas ka, mas nawawalan ito ng control, especially sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi totoo ang nangyayari. Totoo pa rin. Ang nagbabago kung paano mo ito titignan. Kung paano mo ito bibigyan ng meaning. Hindi ka na nasa gitna ng bagyo. Pinapanood mo na lang ang bagyo mula sa ligtas na lugar. At mula doon, mas malinaw mo nakikita ano talaga ang nangyayari. Ano ang totoong gusto nila. Ano ang tamang galaw. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong sobrang kalmado kahit magulo ang paligid. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil nasa posisyon sila na hindi sila naaabot ng gulo. Kaya ay comment mo sa comment section, nag-o-observe ako. Number 3, internal contradiction, layering. Karamihan ng tao madaling basahin, hindi dahil mahina sila, kundi dahil iisa lang ang pinapakita nilang emotional state sa isang pagkakataon. Either kalma o anxious, confident o doubtful, interested o walang pake. Kapag simple at obvious ka, readable ka. Kapag readable ka, predictable ka. Kapag predictable ka, madali kang kontrolin. Ang goal mo, maging layered, komplikado, may maraming emotional states na sabay gumagana. Halimbawa, kalma pero alerto. Mukha kang relax pero napapansin mo lahat. Bawat tono, bawat micro-expression, bawat hesitation. Totoong calm, totoo rin ang alertness. Pareho silang nandyan, detached pero aware. Mukha kang hindi emotionally invested pero binabasa mo lahat. Present ka, responsive ka, pero hindi nila naaabot ang core mo. Parang professional, poker player, focus na focus. Pero walang emotional attachment sa bawat galaw. Bakit ito malakas? Kasi surface lang ang nababasa ng tao. Akala nila, gets ka na nila, pero kulang ang picture nila. At kapag kulang ang picture, mali ang prediction. Susubukan ka nilang hulaan, mali pa rin sila. Susubukan ka nilang i-trigger, iba ang makukuha nila. Predictability equals kahinaan. Tandaan mo yan. Complexity equals armor. Paano ito ipapractice? Sa simpleng usapan, maging present ka habang ino-observe mo rin ang ugali mo. Relax ang katawan, sharp ang isip. Habang tumatagal, magiging default mode mo ito. At kapag default mo na ito, halos imposible ka nang basahin. At number 4, reaction value, suppression. Sa bawat reaction mo, ngiti, takot, excitement, pagkailang, nagbibigay ka ng mapa. Mapa ng inner world mo. Ipinapakita mo kung ano ang nagpapasaya sa'yo, nagpapakaba sa'yo, nagpapaliit sa'yo, nagpapagalaw sa'yo. At kapag may mapa sila, madali ka nilang i-navigate. Ang mga manipulators, alam to. At ang mga negotiators, alam din ito. Kaya kung gusto mong maging unreachable, tigilan mo mamigay ng mapa. Ang reaction mo, dapat ituring na limited resources. Hindi basta-basta ginagamit. Bago ka mag-react, tanungin mo ang sarili mo, may strategic value ba kung ipapakita ko ito? Minsan, magandang magpakita ng emosyon para sa trust, connection, rapport. Pero dapat deliberate, hindi automatic. Karamihan ng oras, ang automatic reaction, mas pakipakinabang sa kanila kaysa sa'yo. May nagsabi ng provocative, gusto nilang makita kang matinag. At kapag binigay mo, nanalo sila ng maliit na laban. Napatunayan nilang may access sila sa'yo. Pero kapag wala silang nakuha, nagiging uncomfortable sila. Bakit? Kasi inaasahan ng tao ang emotional reciprocity. Kapag walang response, nalilito sila, parang psychological vertigo. At habang tumatagal, titigil sila. Kasi wala nang reward, wala nang payoff. Hindi ka productive target. At mas lalakas din ang control mo sa sarili mo. Bawat beses na pinipili mong huwag na mag-react agad, lumalaki ang discipline mo, parang muscle. At habang lumalakas ito, mas nagiging tunay ang pagiging untouchable mo. Hindi ibig sabihin, blank wall ka. Ibig sabihin, pili lang ang reactions mo. At
dahil bihira, mas mabigat ang impact kapag nag-react ka. Kaya i-comment mo sa comment section, ang katahimikan ko ay power. At number 5, emotional memory eraser discipline. May mga sugat na gawa ng salita na mas tumatagal pa kaysa physical na sugat. At ang problema, kapag kinapit mo ang emotional pain, nagiging pattern ito. At ang pattern, nagiging control point. Maraming tao, dala-dala lahat ng disrespect nila noon. Lahat ng kahihiyan, lahat ng rejection, lahat ng sakit. Paulit-ulit nilang nire-replay, lalo lang pinapalalim ang wiring. Kapag hindi mo ito binitawan, nagiging bahagi ito ng identity mo. At kapag bahagi ito ng identity mo, mas madali ka na matrigger sa parehong paraan. Discipline ang kailangan. Hindi lahat ng sugat dapat dalhin habang buhay. Hindi lahat ng disrespect dapat maging permanenteng emotional scar. Matuto kang mag-delete, hindi para magpanggap, hindi para i-deny, kundi para hindi ito maging permanenteng control system laban sa'yo. Kapag natutunan mong bitawan agad, mas mahirap ka nang manipulahin gamit ang past pain mo. At mas lumalakas ang present control mo. Ang goal, hindi maging manhid, kundi hindi maging bihag ng lumang sugat. Kapag hindi nila kayang gamitin ang nakaraan mo laban sa'yo, mas malaya ka, mas unpredictable ka, mas makapangyarihan ka. Maraming tao, dala nila habang buhay lahat ng pambabastos, betrayal at sakit ng nakaraan. Bawat maliit na insulto, bawat panloloko, bawat pagkakataon na pinaparamdam sa kanila na maliit sila. At doon, gumagawa sila ng kwento tungkol sa sarili nila. Ako yung laging binabastos. Ako yung laging na-overlook. Ganito talaga trato sa akin. At ito ang pinakadelikado. Ang mga kwentong yan, hindi lang mabigat dalhin, mapanganib sila. Kasi prediction sila, script sila kung paano mo iniisip na gumagana ang mundo. At kapag may script ka, susunod ka rito nang hindi mo namamalayan. Kumikilos ka na parang lalo lang nagpapatunay sa lumang sugat mo. Mas malala pa, nararamdaman niya ng ibang tao. Hindi man lang nila laging naiintindihan ng curious, pero instinctively, naamoy ng tao yan. Nararamdaman nila kapag dala mo pa rin ang lumang sugat. Nakikita nila kapag may resentment ka pa. At kapag nabasa nila yun, pwede nila itong gamitin. Pwede silang magpanggap na lunas, o pwede nilang tuksuhin ang sugat. O pwede nilang tuksuhin ang sugat para ma-destabilize ka. Kaya kailangan mo ng emotional memory eraser discipline. May dalawa kang bagay na dapat paghiwalayin. Una, emotional residue. Galit, sama ng loob, personal narratives, resentment. Ito nagpapalabo ng isip mo at nagpapadali sa pag-predict sa'yo. Ito hindi mo dapat ini-impact. At ang pangalawa, useful data. Mga facts, behavior patterns, totoong impormasyon tungkol sa'yo. Halimbawa, nagsinungaling siya noon, data yan, mahalaga yan, dapat mong tandaan. Pero hindi mo kailangan dali ng galit tungkol dito habang buhay. Lesson ang itira, pain ang bitawan. Hindi mo kailangan kalimutan ang ginawa nila. Kailangan mo lang tanggalin ang emotional poison na nakakabit dito. Kapag nahuli mong nire-replyan mo ulit ang lumang sakit, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang useful lesson dito? Kunin mo ang impormasyon. Bitawan mo ang emosyon. Tandaan, magkaiba ang lesson at galit. Hindi mo kailangan ng galit para maalala ang aral. Kapag nasanay ka dito, hindi ka nabihag ng nakaraan, hindi ka na reactive, hindi ka na script-based, hindi ka na kontrolado ng lumang sugat. Present ka, magiging malinaw ka, strategic. At kapag hindi ka na kontrolado ng history mo, mas mahirap ka ng hulaan, mas mahirap ka ng manipulahin, mas malaya ka. Kaya i-comment mo, data lang ang dala ko, hindi sakit. At number 6, perception, fragmentation control. Karamihan ng tao, gusto nila maging consistent. At oo, komportable yan. Pero ito rin ang totoo. Ang sobrang consistency ay kulungan. Natural sa tao na gumawa ng mental mode tungkol sa iba. He's quiet, she's dominant. Sobrang tahimik niya, dominante siya, kinakabahan siya, masyado siyang malamig. Pattern recognition tayo bilang tao. Kapag nabuo nila ang malinaw na blueprint mo, alam na nila kung paano ka laruin. Alam nila kung anong effective sa'yo. Alam nila kung saan ka gagalaw. Alam nila kung paano ka i-handle. At yan, power nila laban sa'yo. Ang solusyon, controlled unpredictability. Hindi random chaos. Hindi fake personality. Kundi strategic variation. Sa isang room, tahimik ka, observer ka. Sa ibang room, diretso ka, dominant ka. Sa isang tao, warm ka. Sa iba, professional ka.
Minsan urgent ka, minsan sobrang kalma. Lahat ng ito, totoong bahagi mo pa rin. Hindi ka nagpapanggap, pinipili mo lang kung aling bahagi ng sarili mo ang ipapakita sa tamang sitwasyon. At dahil dito, nahihirapan silang bumuo ng kumpletong larawan mo. Malabo ang image. At kapag malabo ang image, mahina ang strategy nila laban sa'yo. Susubukan ka nilang hulaan, mali sila. Susubukan ka nilang i-negotiate, hindi ka pasok sa inaasahan nila. Susubukan ka nilang i-outmaneuver, kulang ang impormasyon nila. Karamihan, predictable people are easy to control. Layered people are difficult to trap. Ang goal mo ay hindi maging fake. Ang goal mo ay maging multidimensional, komplikado, sapat, para hindi ka gawing simpleng formula. Kapag hindi ka nila madaling ma-define, mas mahirap kang manipulahin, mas mahirap kang basahin, mas makapangyarihan ka. Hindi lahat ng tao dapat may buong access sa blueprint mo. Minsan, ang pinakamalakas na proteksyon ay ang pagiging mahirap intindihin. Patuloy silang mag-a-adjust, patuloy silang magre-recalibrate, at habang ginagawa nila yon, ikaw, malaya kang kumikilos. Ito ang magandang parte. Habang mas sinasanay mong strategic unpredictability, mas nagiging mahirap kang hulaan. At ang pagiging unpredictable sa taong kalkulado, isa itong pinakamalakas na power sa kahit anong arena. At number 7, emotional non-participation. May mas mataas pang level kaysa sa pagiging kinakatakutan o minamahal. Ito ay pagiging hindi emotionally available para sa laro nila. Lahat ng interactions ng tao may emotional exchange. Bawat usapan, bawat meeting, bawat social interaction, may energy ipinapadala. Halimbawa, may excitement, gusto nilang sabayan mo. May hostility, gusto nilang sumagot ka. May insecurity, gusto nilang isut mo. May neediness, gusto nilang bigyan mo ng validation. Karaniwan, inaasahan ng tao na sasalo ka, na magre-respond ka. Ito ang normal social contact. Pero ang emotional non-participation, pinipili mong hindi sumali, hindi ka lumalaban, hindi ka sumasagot, hindi ka sumasabay. Hindi rin ibig sabihin nagre-resist ka. Kasi kahit resistance, engage pa rin. Sa halip, hinahayaan mo lang, dumaan, walang salo, walang balik. Parang ibinato nila pero sa hangin lang tumama. At dito sila nalilito. Bakit? Kasi natural sa tao na maghahanap ng reciprocity. Kapag nagbigay sila ng emosyon, inaasahan nilang may babalik. Kapag wala, nagkakaroon sila ng tensyon, open loop, at gustong-gusto ng utak na isara ang open loop. Kaya mas lalong mag-escalate sila. Mas dramatic, mas provocative, mas aggressive. Sinusubukan lang nila makakuha ng kahit anong response. Habang ginagawa nila yon, mas lalo nilang ipinapakita kung sino talaga sila. Habang ikaw, kalma, observer, nag-aaral lang. Nakikita mo anong gusto nila, anong kinakatakutan nila. Gaano sila kalayo para makakuha ng kontrol. At sila, wala silang makukuhang mapa sa'yo. Hindi ito pagiging cold. Ito ay strategic absence. Present ka, nandyan ka, pero ang emotional core mo nasa lugar na hindi nila maaabot. Paano ito'y practice? Kapag may nagbe-vent, nagiltihin ka, pakinggan mo. Pero wag mong akuin ang guilt. Kapag may nagyayabang para ma-impress ka, tanggapin mo ang impormasyon. Pero wag mong ibigay ang reaksyon na gusto nila. Kapag may tensyon sa paligid, wag mo itong saluhin. Hayaan mo lang itong dumaan. Habang ginagawa mo ito, unti-unti kang nagiging taong hindi madaling manipulahin. Hindi dahil defective ka, kundi dahil wala ng target. At ito ang pinakamalalim na katotohanan. Ang goal ay hindi mas makapal na armor. Kasi ang armor pwedeng masira. Ang goal ay ilipat ang core mo. Ilayo ito sa madaling mahanap. Kapag walang target, walang tama. Kapag walang hook, walang leverage. Kapag walang access point, walang invasion. Dito ka nagiging impossible to control. Lahat ng 7 prinsipyo umiikot sa isang sistema. Ang lokasyon ng emotional core mo ang pinakamahalagang strategic asset mo. Kapag nasa surface ito, madali kang basahin, madali kang i-trigger, madali kang manipulahin. At oo, palaging sinusubukan ng tao, hanapin ang buttons. Ano nagpapasaya sa'yo? Ano nagpapahina sa'yo? Ginagawa nila to, consciously man o hindi. Pero kapag nakatago ang core mo, hindi ka nila matrigger, hindi ka nila mamap, hindi ka nila mahulaan. Ang goal ay hindi maging machine. Hindi ibig sabihin, wala ka ng emotions. Mas malalim pa ang tunay na connections mo dahil pinipili mo ito, hindi sa pilitan. Hindi ang goal ay feel less. Ang goal ay ikaw ang may control kung kailan, paano at kanino nakikita ang inner world mo. Ang taong walang emotional control, bihag ng paligid.
Ang taong surface level lang, kalmado lang sa labas, pero nababasag din sa loob, pero nababasa pa rin. Pero ang taong binago ang buong emotional structure, iba siya. Hindi lang siya kalmado, malaya siya. Hindi lang siya guarded, unreachable siya. Hindi siya nagpapanggap na malakas. Iba ang pagkakabuo sa kanya. Hindi kayang kontrolin ng tao ang bagay na hindi nila mamap. Pwede nilang harapin ang lakas. Pwede nilang samantalahin ang kahinaan. Pwede nilang gamitin ang predictability. Pero hindi nila kayang kontrolin ang hindi nila maintindihan. Kapag ikaw ang taong hindi madaling mamap sa kahit anong room, may power ka. May power ka na hindi kailangan ipagsigawan, hindi kailangan ipagtanggol, hindi basta-basta maaagaw. Kaya simulan mo ngayon. Huwag mong abusuhin ang energy mo sa pagpapanggap na matapang. Huwag mong ubusin sa simpleng pag-manage lang ng emosyon. Ayusin mo ang sistema, i-rebuild mo ang machine, ayusin mo ang factory. Kasi kapag tama ang paggawa sa loob, walang lalabas na pwedeng gamitin laban sa'yo. Balikan mo ang 7 prinsipyo, pili ka ng isa na pinakatumama sa'yo, simulan mo doon, i-practice mo araw-araw sa loob ng 2 linggo. Hindi mo kailangan sabay-sabay lahat, isang prinsipyo lang. Kapag tunay mong na-master, babaguhin na nito kung paano ka gumalaw sa mundo. Pagkatapos, dagdagan mo ulit hanggang sa mabuo mo na ang bagong sistema mo. Hanggang sa wala na makahanap ng pinto papasok sa'yo. Comment mo sa comment section, I'm unstoppable. Dahil yan ang binubuo mo, hindi pader, hindi simpleng shield, kundi bagong struktura, isang version mo na hindi basta maaabot dahil hindi ka nila mahahanap. Ngayon, simulan mo na itong buuhin. Maraming salamat sa inyong panonood.